Good day everyone. We're here again, my channel, Jared Dalusong here. Whew. Exactly from today, saktong-sakto, 3 weeks ago, I had a motorcycle accident in Marilake. Buhay pa rin. Galing akong gig nun, guys. Somehow I got recovered na rin naman. Pero gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga pangyayari noon. How miraculously I'm still alive right now. Kasi grabe talaga yung nangyari na yun. So, galing akong gig. Sobrang solid, ang ganda ng vibe doon. I enjoyed performing and hindi rin ako sobrang pagod. Chill lang talaga pa uwi kasi busog din ako. Binusog ako Binusog ako ng couple doon. Thank you so much for inviting me there. Kumain and nag-coffee pa nga ako para nga mas alert ako sa daan. Hindi umaandar na ako going to, I think Marcos Highway na siya. Parang siya, Marilaki pa rin pero going Marcos Highway. So, what happened was, habang nagdadrive ako, sobrang dilim talaga. Wala akong makita sa daan. Tapos, yung takbo ko lang, kung nakita ko dun sa speedometer ko rin sa record ko, meron kasi ako speedometer here sa phone. Nakita ko yung top speed ko dun, 70 lang, 60, 70. Kasi lang talaga yung takbo ko papauwi. Talaga mabagal lang. 60, 50, 60, 70, ganun lang. Sa 70 lang ako pag nag-overtake. Mabagal lang talaga ako kasi nga iniisip ko chill lang dapat pa uwi kasi nga sobrang dilim, so wala rin talaga makita. Pero ganito kasi ngayon first time ko maka-encounter talaga doon ng aso, no. May aso siya parang 6 lanes yata yan o 8 lanes, basta parang gano'n. Malawak yung sobrang luwang ng daan talaga, sobrang luwang. Then ang nangyayari noon, habang umaandar ako, dun yata, I forgot yung name, parang panapaan yata, parang dulo. Merong, may aso na nandun sa harap na ito yung lane na dinadaanan ko. Diba? Ito yung lane na dinadaanan ko. Dito sa lane na to, may asong nakatungo. Para siya nagdidila-dila sa daan. Ngayon, malayo pa lang ako. Binusinahan ko na yung aso. Kasi alam ko naman na yung aso usually, ang ugali ng aso kapag binubusinahan, lalayo sa'yo kasi nga nakita ka na paraan. Sobrang dilim doon. So parang iba yung siguro yung pagkakaintindi ng aso sa busina ko. Kasi nung binusinahan ko siya, sa halip na umalis siya, sinugod niya ako. Oh my God, ganun yung nangyari doon. Actually, nakwento ko na rin to sa ibang friends ko. Hindi ko, syempre, I didn't disclose in public kasi nga, hindi ko, ito lang yung time, ngayon lang ako nagkaroon ng time talaga para i-share yung what happened to me last time. So, pinasinahan ko, ang takbo ko nun siguro mga 60, mga 50, 60. 60 lang talaga, mabagal lang. Kasi nga, yung daan, sobrang dilim. So, ang expected ko, baka nga may mangyari, ganyan. So, babagalan ko lang tayo, takbo ko pa uwi. So, ETA ko nun nga pa uwi nun, 10:30, makauwi na ako sa bahay. So nagbusina ako doon. Wala. Sa halip na sinugod niya ako. Tapos pagkatapos nun, hindi ko na alam kung nangyari kasi naiiwas ko pa ata or kung ano man. Kasi nagulat na lang ako, hala, parang ganun. Tapos habang lumipad ako ganyan, hindi ko alam kung gumulong ako, basta nawala na ako sa balance nun. Tumalbog na yung motor ko, tapos nalaglag na yata ako nun. Pagkatapos nun. Pero ang nangyari sa akin, talagang gumulong-gulong ako. Ramdam ko na gumulong ako kasi hindi ako nawala ng malay. Tapos yung helmet ko, yung tama lang itong harap. So alam ko may malay ako. Pero yung pinakaunang nasa isip ko is hindi dapat matamaan yung daliri ko habang gumugulong ako noon. So yung instinct ko, pag bagsak kong ganyan, naramdaman kong may parang nagulungan ako or anything else na parang gumanon yung motor. Parang tumumba na. Ginanyan ko agad yung kamay ko. Gumanyan na ako. Sobrang tindi nung instinct na yun. Gumanyan ako kasi ayoko nga madali yung kamay ko. Pansin nyo guys, walang galos, walang bali, walang kahit ano. Pero yung gulong ko, gulong talaga kasama yung violin. Anyway, so ito yung nangyari sa violin ko talaga. May marka pa may mga blood stains yan na talaga. Nangyari kasi sa video na pinost na minayday ko. Gumulong ako pero hindi naman nabagok yung ulo ko, kaya lang 'di ba nga kasi ako may problem dito sa nose part ko na ako laging nagno-nosebleed kasi manipis yung nose line ko. So siguro baka nga dahil sa impact nag-nosebleed ako. So yung makikita niyo sa minayday ko noon, nag-nosebleed ako na madami. Anyway, nakaganon ako habang nakahiga. Humiga ako ganyan kasi may lumapit sa akin.
Kasi ako parang nagulat na rin ako, na-shock nga, on-shock eh. Gala, nangyari sa akin, parang gano'n. Iniisip ko, naku, papagawa na naman si Goldie, yun yung nasa isip ko, yung motor pa rin. Hindi ko naisip yung health ko or any stuff. Ang inisip ko, naku, gagastusan na naman si Goldie. Bahala ko na nga bumili ng kotse, yung iniisip ko kasi. That's my plan for this year talaga. To get one of my dream car. Yung dream car ko talaga, yun lang. So, pinag-ipunan ko matindi. Kaya lang, ito ngayon nangyari sa akin. So, ayan, nangyari sa nga pala sa case. Ganyan. Ayan. Well, actually, buo pa naman siya. Okay din siya. Kaya lang, ayan. Nagkaroon ng blood stain. Tapos, sobrang sabog yung loob. Hindi ko pa ito nililikot ever since, guys. Hindi ko pa nililikot. Nung simula nung ayan, ganyan itsura niya. Ayan, nagkaganyan-ganyan siya sa loob. I don't know. Putol yung string. Ang nakita ko lang damages, ayan sa may sa may shoulder ko. Sa shoulder, shoulder rest, sa chin rest. Ayan, titignan ko pa yung damage. Putol yung string, naputol yung A string, oh. Tapos gumasgas yung yung G string. Yung G string was din. Oh, ayan, oh, para mapuputol na. Oh. So may G-string, ayan. Hindi ko pa niliko to ever since nung So ayan. Natanggal din yung nyo. Natanggal, lolo. Ay naku, na-damage din. Ano pa naman to? Overt pa naman. Oh. Nagkabugbog-bugbog. Hindi ko pa nare-repair or anything na nagagawa. Ayan, oh. Na-damage din. Tapos ayan, may gasgas dito. Sa likod, wala naman. Pero nung inopen ko siya, it's working. Oh my God, guys. Pwede pang pantrabaho. Gumagana. Kaya ayan, nagkaroon ng uka-uka dito, ng tungkab. May gasgas na dito. Wala naman ito. Inaalaga ko pa naman ito. Though hindi ko siya sobrang nililinisan. Pero alaga-alaga yung chin rest niya. Yan lang nangyari. Pero it's working. It's 100% working. Hindi ko pala natetesting kung anong klase ko, nasira ba tunog nito, kasi nga nagka-impact din dito sa kanyang pickup, dito kasi yung pickup nito. So hindi ko pa alam kung ano mangyayari diyan. I never tried, pero I think one of these days itatry ko rin siya. Anyway, ayan, wasak-wasak yung gamit ko. Okay, it's working, but matindi pinagdaanan, grabe. Kaya nga sabi ko nga, dapat talaga mag-i-invest tayo sa matibay na case. Lalo na yung mga nagmo-motor. Nawala na rin yung rosin ko dito. Wasak na wasak yung bag, guys. Grabe. I never expected na ganun siya katibay. Hindi na damage yung mga gadget sa loob. Walang na-damage sa gadget sa loob dun sa sa gears na ginamit ko dun sa violin solo. So I was expecting na baka wala na, sira na. Pero pagtingin ko dun sa walang gasgas, ganun katibay yung bag na yun. Teka lang, papakita ko sa inyo. Look, oh. Ayan, wasak, 'di ba? Pero tibay. Ayun, ito gasgas ilalim. Ito, lubog. Ay, hindi, ito. Oh. Lumubog. Oh. Holy shit. I don't know if it's still working. Natanggal din yung tools dun, oh. Oh my God. Na-try pa natin yan. Ayan, crack oh. Crack. Grabe. Tapos ito, yung rubber niya dito. I don't know. But I think it's still working. I'll try it. Tibay nito. Ayan, oh, ganyan-ganyan. Gas lang. Kabasag-basag onte. Pero working siya. Ganun siya katibay. So, solid pa rin talaga tong bag na to. Doon sa pagkakabagsak ko yun. Kasi isipin mo. Pero sabi sa akin ng mga residente doon, as far as I remember, lahat daw talaga na na-aksidente doon, patay. Pero alam nilang mabagal ang takbo ko kasi buhay pa daw ako. Thank you so much sa mga tao dyan na although, syempre, hindi ko naman masisi na kung sino yung, wala din naman daw sasabi ng barangay, wala din naman daw aamin kung sino yung, kung kanino yung aso na yun, or whatever, kung kanino yung aso nakatambay doon sa labas at pinabayaan sa daan. Wala din na maaamin. Pero yung response naman sa akin ng mga doon, ng mga tao doon sa labas, talagang tinulungan nila ako. Tas pinausod-usod din nila yung, nagbukas lahat sila ng flashlight ng kasi sobrang dilim. Nagbukas ng flashlight ng cellphone. Then
pinamove nila yung mga yung mga motor na dadaan doon. So kahit pa paano, I'm still alive, I'm happy. And yun nga lang, injured pa yung pa ako as of now. I don't know kung kailan to matatapos. Hopefully by next month, pwede na akong makalakad or kung kakayanin na. Kasi nainom ko na ng gamot, tanggal na yung pamamaga niya and stuff. Sana makabawi, and namimiss ko na talaga mag-perform. 3 weeks na ako nandito So anyway guys, thank you so much for listening to me, and sa tingin ko by this week, magpo-post muna ako ng mga vlogs muna, kasi talagang change career muna tayo for now. Kasi wala Yan talaga, injured. Hindi naman ako makapagtrabaho, and this is the only thing I can do for now. Pero sinasabi ko sa inyo na I'm online, no? This is my third life ko na to, and baka hindi muna ako magmotor. Muna ako, magkotse muna ako, kasi wala talaga. Baka hindi para sa akin talaga for now yung motor. I don't know. Thank you so much sa mga nag-responde tsaka nag-chat sa akin sa Facebook. Hindi ko na-replyan isa-isa talaga kasi wala, sobrang dami nyo. Tapos wala din ako sa sarili, parang niniinda ko pa yung sakit Sakit. Ang ginawa ko lang nun nga pala nung bumagsak ako at medyo nakahimasmasan, tinawagan ko agad yung family ko, si Arn, yung family ko, ay yun lang. Buti ang bilis din ng response nila at nakaalis din agad. Sinundo na ako dun sa hospital doon sa Antipolo. Nalimutan ko yung name, matagal na kasi, 3 weeks. Pero ayun, thank you din sa mga nurse tsaka doktor na nag-asikaso sa akin. Although napakatagal talaga. Ang tagal nilang mag-respond talaga kapag ganun syempre yung rule sa public kasi. Kapag dinala ka sa public, kailangan meron kang kamag-anak na andun din. Though on the way na naman yung parents ko, ginawa lang sa akin first aid. Pero syempre, yung first aid naman, lang, pang una lunas, sakit pa rin talaga So walang pumapansin sa akin dun. Anyway, ayun. So, nung pinansin na ako, nung dumating na sila mami, tsaka yung si daddy, mami, hinatid ako dun. Sinundo na ako dun. Tapos, sinundo rin namin yung motor ko dun. Pagtingin sa motor ko, onting damages lang talaga. Sobrang kaunting damages lang. It's still alive and small damages only. And sana lang talaga makapag-work na ulit. Sobrang tumatakbo. Okay na okay si Goldie. Sobrang okay. Parang, ang na-damage sa kanya, 10% lang. Doon sa casing lang, walang galo sa kahit anong makina o takbo, okay lahat talaga. Ayun lang. Anyway, thank you pa rin, nagte-thank you pa rin ako kay Lord kasi ganun lang yung nangyari sa akin sa accident. Though yun na nga lang, siguro pa the next time na announcement nila siguro, the next time na magpa-perform ako na malalayo, I should do accommodation kapag ako yung nagmotor. Hindi na ako talaga, magta-travel ng gabi. Kasi talagang hindi mo talaga, marami kang bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari sa daan Hindi mo talaga siya tansyado. Though talagang napakaingat ang takbo ko kasi nga nasa isip ko nga, malayo pa naman ako, tas chill lang. Sarap kasi mag-ride talaga doon dahil maluwang yung daan. So I was expecting na hindi talaga ako, napaka-imposible kung ma-aksidente doon. Dahil sobrang luwag ng daan, tas ang takbo ko pa, hindi pa ganun kabilis, yung chill lang. So parang kontrolado ko lahat na nasa paligid ko. Pero, na-aksidente pa rin ako. So, yeah. Siguro paniniwala ko lang, that was meant to happen talaga. Yun na lang yung naiisip ko dun. Talaga mangyayari talaga at mangyayari. Anyway, yun lang guys. Thank you so much for watching. I'll do vlogs for this week. Magvo-vlog muna ako, and before kung hanggang sa maka-recover na ako totally at makapagbalik na sa work. Pero for now, I'll do vlogs muna just to maintain my social media. And, ayun, syempre, as usual, to connect with you guys. So, yun lang. Ride safe. Ingat sa lahat ng nagta-travel dyan at nagpa-perform. I miss performing. Sana na-enjoy nyo rin yung pagpa-perform. Lalo ko nakita yung kahalagahan at enjoyment dun sa trabaho ko nung nangyari sa akin to. So, namimiss ko mag-perform ng ganun. Ayun lang. See you guys. Bye-bye.